Okay, tara, pag-usapan natin ang isang kwento tungkol sa isang lalaking nangangalang Pablo na papasok sa isang misyon na hindi lang importante kundi sobrang delikado. Ito yung paglalakbay na to, talagang susubukin kung gaano siya katapang at kung gaano katibay yung pananampalataya niya. Isipin nyo nga to, paano kung may nagsabi sa inyo na yung susunod nyong gagawin sobrang mapanganib, pero kailangan nyong gawin para sa isang mas malaking dahilan? Ganyan na ganyan ang sitwasyon ni Pablo. Alam niya may panganib na naghihintay pero kailangan niyang ituloy. Sige, simulan na natin ng kwento. Yung misyon ni Pablo, sa totoo lang, mukhang simple lang naman. Ang makarating sa Jerusalem. Pero alam nyo, sa simula pa lang, may humaharang na agad sa kanya. Yung dahilan ng pagpunta niya, sobrang ganda. Hindi to para sa sarili niya. Ang gusto niya, pag-isahin ang lahat ng mananampalataya. At the same time, magdala ng tulong, ng regalo para sa mga kapatid na talagang naghihirap doon sa Judea. Grabe, di ba? Isang misyon na galing talaga sa puso. Pero boom! Agad-agad, may problema. Bago pa man siya makasakay ng barko, nalaman niyang may masamang balak pala yung mga kaaway niya. Kaya biglang-bigla, kailangan niyang baguhin ang buong plano. Dito pa lang, ramdam mo na agad na hindi magiging madali yung haharapin niya. At dahil nga doon, ito na yung naging ruta ng kanyang paglalakbay. Mula Filipos, tumawid siya papuntang Troas, tapos dumaan sa Mileto, nagpatuloy sa Cesarea bago niya tuluyang marating ang Jerusalem. Isipin nyo, bawat hinto sa mga lugar na yan may dalang bagong pagsubok. Okay, dito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka hindi malilimutang nangyari sa biyahe ni noon. Ito yung kwento ng isang nakakagulat na himala na naganap doon sa Troas. Sige, ipicture natin to. Isang gabi sa Troas. Nasa third floor sila ng isang bahay. Siksikan yung mga tao kasi lahat gustong-gusto siyang marinig, lalo na't paalis na siya kinabukasan. Ang ilaw lang nila doon ay yung mga lampara. At sa gitna ng lahat ng yan, may isang binatilyo, si Eutico. Siguro sa sobrang pagod, tapos ang haba pa ng usapan. Nakaupo siya sa may bintana. At dahan-dahan, ayun na, nakatulog. Isipin niyo yung sitwasyon. Isang bukas na bintana sa ikatlong palapag. Nako, napakadelikadong lugar para antukin. At nangyari na nga ang kinatatakutan. Nahulog si Eutico. Mula sa third floor, diretso sa baba. Nagsigawan, nagkagulo ang lahat. At nung pinuntahan nila yung bata, wala na siyang buhay. Pero sa gitna ng takot at iyakan, bumaba si Pablo. Niyakap niya yung bata at medyo kalmado niyang sinabi, "Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang kanyang buhay ay nasa kanya." At parang magic, biglang nabuhay muli si Eutico. Grabe, isang tunay at kamangha-manghang himala. Mula sa himala, lipat naman tayo sa isang napaka-emosyonal na parte. Kasi habang papalapit na si Pablo sa Jerusalem, kailangan niyang magpaalam sa mga taong mahal niya na siyempre, sobra-sobra ang pag-aalala para sa kanya. Doon sa Mileto, tinawag niya yung mga pinuno at doon nagbigay siya ng isang napakasakit na paalam. Binalaan niya sila sa mga panganib na darating, tapos sinabi niya yung mga salitang dumurog sa puso nila na hindi na sila magkikita ulit. Kaya ayon, lahat sila umiyak habang niyayakap siya ng napakahigpit. Okay, tuloy ang biyahe. Pero habang papalupit siya sa Jerusalem, parang palakas ng palakas at mas nagiging klaro yung mga babala. Pagdating niya sa Cesarea, isang kakaibang mensahe ang naghihintay sa kanya. So dito, may isang propeta na dumating, si Agabo. Ang ginawa niya sobrang weird. Kinuha niya yung sinturon ni Pablo. Tapos una, itinali niya yung sarili niyang mga kamay. Pangalawa, itinali niya rin yung sarili niyang mga paa at saka siya nagsalita. Ganitong-ganito ang mangyayari sa may-ari ng sinturong ito sa Jerusalem. Wow! Isang babala na hindi lang sinabi, kundi ipinakita talaga. At dito na tayo sa pinaka-climax ng kwento. Sa kabila ng lahat ng babala, kailangang mamili ni Pablo. Susuko ba siya sa takot o haharapin niya ang tadhanan niya ng buong tapang? Alam niyo, umiiyak siyang pinakiusapan ng mga kaibigan niya, "Pablo, pakiusap, huwag ka nang tumuloy. Huhulihin ka nila." Pero si Pablo, kahit na nasasaktan din siya para sa kanila, matatag. Para sa kanya, may mas mahalaga pa kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Yun ay ang matapos yung misyon na binigay sa kanya. At dito, binitawan niya yung pinakamatapang na sinabi niya. Sabi niya, "Handa akong hindi lamang magapos,
kundi mamatay rin sa Jerusalem para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Grabe! Dito mo makikita na yung pananampalataya niya mas malakas pa sa kahit anong takot sa kulungan o kahit sa kamatayan. At diyan nagtatapos ang pagsilip natin sa kanyang paglalakbay. Ang kwento ni Pablo ay nagiiwan sa atin ng isang tanong. Ano nga ba ang nagbibigay sa isang tao ng ganoong klaseng lakas ng loob? Yung haharapin mo yung tiyak na panganib para sa isang bagay na pinaniniwalaan mo. Yan ay isang bagay na sulit pagnilayan.